Content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Broccoli TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Broccoli TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Follow nyo yung Broccoli TV and subscribe, mga kapanali. Click here. 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 Click here to subscribe. We're now live sa YouTube. Hello! Happy SP Bebe! SP Bebe! Ayan, halukay daw muna. Mangkulas, kaya mo ba mga halukay? Ay, ganyan lang yun. ganyan lang yun. Oy, ang pangit! Huwag kang gumanyan. Sige. Ayan. Halo-halukay. Ayan, nakamas din si Mangkulas. Apa. Tatlo lang tayo eh. Yung iba ba, magmas din kayo. Tipetch. Open your cam. Ayan na. Ayan. Yeah. Ano pala, happy Teacher's Day, Brad Soro. Teacher's Day. Oy, mga kahapon. Teacher dyan. Lahat ng mga nanay teacher. Bawal ba yan sa MCGI? Mga ganyan, Teacher's Day, Father's Day. Hindi para sa juice. Ayan. Okay. Ayan so, po. welcome na muna natin yung mga nandito. Michael, Toro, Logan, Potato, Lone Warrior, Genevieve, and Clancy, Ate Petch. Yan, si Clancy. Ayan. Yung Potato mga Manoy. sumali, Lone you can join. Warrior. Meron dyang link sa Brad Zoro. chat. Click nyo lang para makasali. Baka meron kayong gustong i-voice out, ganyan. Ayun. So, ba't ba tayo nakamask? Brad Zoro, ano ba nangyari? Bakit nga ba tayo nakamask? Dahil nabanggit ni Kuya, nagtatago daw tayo sa maskara. Maskara. Ewan ko maybe I'm assuming na tayo yung pinaparinggan. Si Zoro lang naman ang nakamaskara eh. Maaaring may iba ba silang kausap na nagmamaskara o dapat mapansin. Hindi naman nagmamas sila, Yuli. Tsaka di ba, Broccoli, meron ding mask si Katie sa kaniyang picture. May mask din siya na Zoro din siya. Di ba? Opa. Inaasar nga na siya. Parang, ako nauna. Maging Zoro. Parang siya pala nauna sa pagko-cosplay. Ano yun sa GMK yun eh. Nagmask na. Zoro team. Ayun. Kaya tayo ganito. But we're not. Kasi merong grupo ng mga hackers, mga nakamaskara. Parang dinidisrupt nila yung mga bangko, ganon. Hinahack nila. We're not like that. We're just yung mga anonymous. Critic tayo for their own improvement din sa iglesia nila. Malay nyo, di ba?
O pag pinuna mo yung mga kayamanan, maybe they would sell it and wala na munang abulan for a year. Ito munang gamitin natin yung napagbentahan. Yan siya. Which is impossible. But malay mo naman, di ba? Dulatin mo sila. Baka magkaano broccoli, maging kagaya nung nangyari kay Honas na napagbago niya ang buong bayan ng Ninibe. Yun. Nag-ayuno. Babalik ba kayo pag nagbago? Hindi. Ate Petch, babalik ka? Parehas lang din yan. Ay, oo, balik ako to the tune of $40 million. Ibalik nila yung mga inabuloy ng mga kapatid. Joke lang. Wala nang balikan. Nagpatayo naman daw ng hospital. Welcome kay Spinach. Ayan, feel free to to butt in guys pag may gusto kayong sabihin. So kahapon SPBB Day 1 saka Fiesta ng Juice nung isang araw. Fiesta ng Juice. Oo. Fiesta ng Juice. Anong masasabi nyo? Parang katulad lang nung last time Walang pinagbago. Tapos 'di ba mayroong naging issue doon broccoli na bakit meron dong pinaparada ng mga hayop? Oo. Opo. 'Di ba nagka-issue doon dahil yung parang naalala daw nila yung nasa Exodo na senaryo, yung pagbaba ni Moises sa Sinai. Golden Cup. Sila naman Tupa, tsaka ano yung isa? Tupa, Pawikan. Papawikan. Although may nag-comment guys. Ano daw yun Tupa is a symbol of KNC. At saka yung mga kapatid din, di ba? Tupa. Sa kulungan Tupa ng daw. Tupa. Sheep, mga sheep. So wala daw masama, hindi naman daw sinamba. Diba? Pero bakit nandun sa parade? Tapos yung mga tao, parang kawayan sila. Tuwan-tuwa doon sa mga kasi design. pwede rin namang idahilan yun, broccoli, ng mga Katoliko na halimbawa sabihin nila, hindi naman namin sinasamba yan, ginagalang lang. Diba? Ginagalang. Pwede yung argument ng Katoliko, pwede rin gamitin ng mga MCGI. Sabihin, hindi, ano lang yan. Tatawa lang yan. Hindi namin sinasamba yan. Pag meron kang something dyan na ikatitisod, wag mo lang gagawin. Alisin na, pagbawal na yan. Yan na nga. Guys, para tayo naging Katoliko may banderitas dito, may kainan. So, may pawikan. Baka may matisod at lagyan ka ng patunggilingan dyan. So wag na lang. Ba't hindi sinasaway? Ba't tayo nagkakaroon na impression na katulad lang to ng Catholic, may parada. Pero para sa Diyos, parang nakakaloko lang. Tapos may mga ganyan-ganyan. Saka na, diba sabi na ubos daw uli ang lechon, broccoli. Sabi ni Kuya Adel, ano daw, parang bubble gum daw. Umunat na. Diba? Ba't tayo may ganun? Kung ko lang sa bagay. Pero ano nang masama yun nakaka-high blood yun Oo. Yun ang masama yun Opo. Kasi di ba yun ang argumento nila laban sa alak, broccoli? Di ba sabi nila, bakit babawal ka mag-inumin ng alak? Ay, kasi masama sa katawan yan. Nakaka-cause yan ng mga sakit sa katawan, kaya ng liver, gano'n. Opo. Parehas lang din naman yun yung lechon. Parang mas delikado pa nga yung taba Kumain ka ng kumain yan araw-araw. Tapos broccoli, yung din, soft drinks din. Soft drinks. Yung mga Coke, mga Pepsi, gano'n. Di ba kung ang argument nila laban sa alak is nakakasama sa katawan kaya bawal, gano'n din ang soft drink Kung tutuusin mo, di ba, broccoli? Kaya medyo may gray area dyan sa pagbabawal-bawal dyan sa mga alak tsaka yung sa mga iba-ibang mga bawal na sinasabi nilang bisyo. Pero kung ang argument nila, broccoli, is nakakasama sa katawan, what about naman yung iba na hindi naman ninyo pinagbabawal? Nakakasama din naman sa katawan yan. Pwede rin bisyo yan. Yung pagkain ng ganyan. Mga addict din dyan.
Oo, ano yan, gluttony tawag yan eh. Diba? Oo, yung talagang Uy, nagiging diniscourage nga dati ni Bess na Bess. uminom ng kape eh. Kape. Ayo. Yun pala broccoli. May tweet siya. Mm-mm. Coffee is bad for your health. Tingnan mo yung Coffee is kape. bad for your health. Bad for your health pala. Bakit hindi nila pinagbawal yan? Unless Diba? it's Daniels. It's not coffee if it's not Daniels. Pero ito kasing personal views. I think it's too much eh. Don't you think it's too much? Yung sobrang daming effort, yung design nila parang i-share para ko siyang mas maano pa siya broccoli eh, kung tutuusin mo kasi sa kanila sa isang taon, 4 na beses nila gagawin yan. Yan. Kasi yung effort ng mga kapatid, yung gastos, imbis na ipang broadcast, mangaral siya, or ano sa may hirap. Ay, may tupa pala to. Ito may tupa. Ba't ganun? Although hindi nga sinasamba, pero ba't siya nandyan, di ba? Pinaparada. Oo. Pinaparada. Hindi kasi nakakalakad eh. Kailangan buhatin. Nasa ito nga, hindi naman binubuhat eh. May gulong. Ang argument yan ni Best dati broccoli, kaya dyan pinagbabawal yung mga ganyan. Yung nasa Roma 1.24 ba yun? Ilabas nyo nga yung sa sitas na yun kung meron kayo dyan. 1.24 na yung anumang may 4 na paa. Yung 4 na paa. Kasi isa sa pang-atake ni Best laban sa Katoliko. Kasi may santo kasi sa Katoliko na Santiago ang pangalan eh. Yung Santiago na particular na saint na yun broccoli, Saint James, may kabayo siya. Nakasakay siya sa kabayo. Kaya kung merong nagpipiesta ng St. James na santo, may kabayo siyang daladala. So sabi ni Bes, mali yan kasi sa Biblia bawal yung may 4 na paa naluluhuran mo. Oo, yung 1.24 ng Roma yata yung broccoli. Hindi ako nagkakamali. Nandun yun. Tapos yung sinasabi nila na, sabi ng Katoliko, hindi naman namin sinasamba yan eh. Di ba? Hindi naman nila sinasamba, ginagalang. So, kung gagamitin din ng MCJ yan, parehos na din sila ng Katoliko na inaatake nila. Oo, it doesn't feel right eh. Kasi tayo matagal tayong kaanib eh. Wala namang ganito, di ba? Wala. May dating na parang... Tsaka broccoli, ang tatandaan ko dati, ang paliwanag ni Bes, pag sinasabing piyesta ng Diyos, yun yung pasalamat. Yun na yun. Yun na yun. Pasalamat. Kaya nga may awit, di ba? Ngayon, ng kaligayahan, piyesta ng Diyos. Yun na yun. Yun na yun. Pagandog mo ng pasalamat, yung papunta mo sa palace, sa lupa, yun yung piyesta ng Diyos. Hindi yung particular na meron talagang ganito na meron parang parade, float. Magastos to. Tignan nyo naman. Yan. Sino mag-shoulder ng expenses? Bawat yung sila din, yung mga lokal. Yan, broccoli, pinapatarget din yan. Cute naman ito. Okay lang, kung kukunin nila sa national budget or ibenta yung isa sa mga motor. Yun. Pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Magkano yung alam nyo po, kung ang pag-uusapan Biblia, wala namang ganyang iniuutos na gumawa ka ng mga ganyang paraparada, posisyon. Yan gawa-gawa na lang nila sa sarili nila. Tapos sasabihin nila, biblical ang kanilang samahan. Diba? Hindi nga maayos ang... It doesn't feel right. It doesn't sit well with me as well. Oo. Yung mga matatagal ng kapatid dyan. Kasi yung pasalamat sa Diyos, linggo-linggo, at yung mga special pasalamat, yun na yung piyesta ng Diyos na tribute natin sa Panginoong Diyos. Sasamahan mo ng culture, ng pangtao, para lang maging kagaya ng ibang tinitira din naman natin sa aral dati. Lumalapat tayo sa mali niyan. Hindi na tayo biblical niyan. Wala namang utos na mag-prosesyon pa. Hindi naman nag-prosesyon ng mga Israelita din dati. Lalo na ang mga Kristiyano at mga apostol. So yan kapritsyo yan Kapritsyo na naman nila yan Si Kristo, diba?
Yung palaspas, Oo. nagparada siya. Oo, hindi naman niya inutos yun. Kasi kinikilala na siya ng mga Nalubong lang siya. sinalubong siya, Salubong lang. kinikilala na siya. Nalubong Oo. lang yan. Pero hindi yun talagang ang ginawa ay in-schedule yun at yun ay talagang Oo. in-intention na magprosesyon at sumakay siya sa Asno. asno, sa donkey. Oo. At may mga banda-banda, wala namang ganun. Pinakita sa sitas yung 1.23 pala, yung 4 na paa. Ay, oo. And Kuya Soro, yung Sana. at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng kay Kuya Soro na share. Oo, yan. Opo. At Ayun, pinalitan yung nila 1.23 pala. ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon at mga hayop na may 4 na paa at Oo. ng mga nagsisigapang. Oo. Broccoli, ang tanong agad dyan, yun bang tupa, ilan ang paa? 4. Oo. Pero guys, Ilan ang meron din tayong critic weekend. May mga critics din tayo. So, we appreciate them. Sabi nga nila, hindi naman sinasamba. Opo. So, okay Ganun lang din. daw. Pinaparada lang naman. Ganun ang Pinaparada. argument ng Katoliko. Ganun din ang argumento ng mga Katoliko defensor. Hindi naman din nila sinasamba yun. Ano bang Ginagalang purpose yun. ng parada, guys? Wala nga, hindi nga biblical yan eh. Tradition lang ng Oo, Pilipino. culture lang yan, Mexico, tradisyon. ng Spain, gano'n. Spain, Pilipinas, Mexico, nagpaparada at nagpo-procession yan. Pero kung Biblia ang ating sasangguniin, hindi kailanman naging utos na magkaroon ng mga ganyan. Kasi yung Mardi Gras din sa Brazil, meron din. Kung ano-ano ang napagka-create nilang kung ano-ano mga parang basta't bahala na kayo dyan. Ano mang art yan, ano mang mga edipisyo na ginagawa nila, tapos pinaparada nila. Just to flaunt na yun selebrasyon, yung Mardi Gras. Meron pa nga dyan, mga kababaihang mahalay ang mga damit, tapos sasayaw-sayaw sila. Oo, sa Brazil. Parang gumagaya ngayon tayo sa ganun. Tapos gagawa din tayo ng mga ganyan, nagpagkakagastusan pa na hindi naman yan biblical. I mean, it's just an excess. Masyadong excess na lamang ng pagpapakita. I mean, kung sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan ka sumasamba sa Diyos, mag-arbo na lamang yan. Espiritu at katotohanan pala, no? Naalala ko yung sitas na yun. Dapat yun, sa Espiritu at katotohanan. Baka ang argument din nila dyan, Mangkulas, kailangan daw yung pagpapasalamat ay dapat ipaghambog mo. Di ba may sitas na ganun sa Kuya Soro yung maghahambog daw sila sa pagpapasalamat. Oo. Baka yun yung tama nila. Ang Catholic. Sa bagay, daw yun. Pero may similarities nga kasi Kala ko ba we are peculiar people? Bakit? Pareho. Ayun. Dapat kakaiba ka. Hindi ka tumutunod. Tama yung punto na yun. Kasi peculiar bansang hinirang ng Diyos. So, Brad Lowe. Bradner yung kwintalata. 44.8. Yan. Paghahambog. Nag-ahambog kami. Ayan. Sa buong araw. Pero pagpapasalamat yan. Hindi naman naghahambog. Kumbaga, sinasabi mo, ako pinagpala kami ng Diyos, yung kanyang sinagot ang aming mga panalangin. Yan ang isa sa paghahambog na makikita mo sa paligoy-ligoy ng nasa Biblia. Pero hindi yung paghahambog na gagawa ng mga kung ano-anong mga ganyang mga bagay na pinagkagastusan, nilagyan ng mga bulaklak, nilagyan ng mga gulong, tapos wala namang nakasulat na salamat sa Diyos, kundi parang Brethren Day. Oo. Grabe. Saka Mangkulas, nahanap ko na yung sinasabi mo, yung dito, tapos lumabas yung buya. Hindi pala sa awit yun, Mangkulas. 32:24 ng Exodus. Ayun. Ayan, para anong... Sige po, basahin niyo po. Oo, lumabas na lang siya ng kusa. At aking sinabi sa kanila, sino man may ginto ay mag-alis
mga mag-alis na anupat kanila ibinigay sa akin at aking inihagi sa apoy at lumabas Opo. ang guyang ito. Ito po Oo, yung hindi talata naman siya nito. talaga Pinormahan. sculptured. Oo, hindi siya Hindi siya in-sculptured pinormahan. ng tao. Hinihagis lang nila Lumabas yan nila. dun sa apoy at lumabas yung ganong guyang yung Imahe. guyang yun na Anong imahe gagawin na ko? parang ang Luluwagan sabi ko. nga nun ni Soriano diyan, yan daw guided ng masamang espiritu at lumabas daw yung ganyang klaseng forma na may apat na paa, naging formang guya. Kaya pagka satanismo, may guya talagang palaging katumbas. Ewan ko din kung bakit. Pero hindi naman yan finely sculptured ng isang mason. Kundi lumabas na lamang yan mula sa Sculptor. apoy. O, ng sculptor, Sculptor. ganon. Kaya nung nagugulat niya ako talaga may masamang espiritong nag-uudyok sa kanila ng panahon na yan. Kalain mo, tumakas na nga lang sila sa Ehipto, nakapagpadalad pa rin pala sila ng mga ginto. Mga siguro ko, mga hikaw, singsing, porceras, kwintas, nadala pa rin pala nila kasi nakapaghanda din sila dahil alam nila aalis sila eh. Pero nakakagulat nga yan. Kaya tapos meron pa tayong nabasa na kinabukasan pista ng Diyos. Di ba? Ito yung background niyan, Mangkulas 32:1. Ayan, at sinabi niya aron sa kanila, alisin ninyo ang mga hikaw na ginto na nasa tenga ng inyong asawa, ng inyong mga anak, na lalaki at babae. Pati lalaki may hikaw na ginto. At dalhin ninyo sa akin. At inalis ng buong bayan ng mga hikaw na ginto na nangasa kanilang mga tenga at dinala kay Aaron. Kanyang tinanggap sa kanilang kamay at niyari sa pamamagitan ng isang buril at ginawang isang guyang inubo. At kanilang sinabi ang mga ito ang maging inyong mga Diyos o Israel na nagsampa sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. May baon silang alahas. Nakasuot na pala kasi. Itong piyesta ng Diyos meron sa Biblia, di ba? Hindi ko kasi alam kung anong ginawa nila doon eh. Wala naman sigurong banderitas. Wala. Ang sinasabi Broccoli ng mga piyesta-piyesta dyan sa Bible na pinagbabatay nila, yan yung mga traditional na feast ng mga Jewish people, gagaya ng Feast of the Tabernacle, Feast of the Unleavened Bread, Feast of the Passover, yun. Yun yung binabasa nila na pasyan daw nila na piyesta. Na which is, iba naman yung piyesta na yan na ginagawa ng mga Hudyo sa piyesta na ginagawa nila na nagpaparade ng mga feast yan eh. Iba yung feast. Yung feast kasi, yung feast nila, yung kainan yung Broccoli eh. Kakain kayo ng unleavened bread, feast. Hindi yung pista na may mga banderitas. Yung feast, ibig sabihin sa kanila yun, nung kakain kayo, feast. Iba naman kasi yung, doon kasi nagkatalo sa word na pista at feast. Fiesta at feast. Yung feast, yung kakain kayo, hindi yung fiesta na perse na ginagawa dito sa Pilipinas ng mga Katoliko na merong banda, may bagay, may kainan din naman yun, pero ang sinasabi kasi ng Katoliko na mga pari na fiesta, yung ukol sa santo, di ba? Yung pasalamat nila sa 1 year na, itong year na ito, diba? January, sino ba yung santo na birthday daw niya yung araw na yon. Kaya mayroon ng sinet ang Katoliko na mga dates ng mga piyesta na i-celebrate ng mga santo. Iba naman yung feast na sinasabi sa Bible na batayan din ng MCGI ng mga feast, which is, yun yung mga tradisyon ng mga Jewish na Feast of the Passover, Feast of the Unleavened Bread, yung mga yun. Oo. Ba't sila nakikihudyo, diba? Hindi na nga tayo Palaban na nga yung mga Hudyo sabi nila. I don't know. Pero ito nga sabi ni Blue Benders, feast is different from fiesta. Tama, magandang point. Si Jeff sabi niya, live po ba to? Live to, bro Jeff. Pasok ka. Buena, well stock. Shoutout sa mga deboto ng MCJ Cares, Pag-ibig. Antay Karen Misael, shoutout po. Mabuhay ka. Hikari, hello Broccoli. Leblanc Velasco, mapagpalang hapon Broccoli and friends. Sa lahat ng watching from Gagalangin Tondo. Michael Ako, shout out
pabati naman, ma-share ko lang. Yung kapatid na nag-akay sa akin maging MCGI, alam na niya wala ako, pero believe pa rin ako kasi hindi pa rin siya nagbago sa akin. Mabait talaga. Wala lang, na-share ko lang. Ayun. So, yun nga, ang dami nating nababalitaan na nagre-reach out sa akin guys. Saka kay Kuya Adel. Brad, may time ka ba? Usap tayo. Ayun. Hello po sa watching 27 right now. Kasi nga may mga ganito Sabi ko nga, ba't ba tayo magaganto kung may mga natitisod? Hindi mo pwedeng sabihin na masama mata nila. Kasi may nakikita sila Kayo na mismo ang mag-alis ng mga ganyan. Ang masarap sigurong piyesta, yung simpleng pagkain lang, tapos yung masarap na pagkain, yung spiritual. Yun. Yun naman talaga yung punto Diba? ni Bes dati. Yung sabi niyang piyesta ng Diyos Yung pag-aaral, pagtiteksto sa pasalamat, yun piyesta. At ang inaano nga doon, Broccoli, during that time, lalo na nung time na hindi pa uso yung yung pagbabanal na hapunan, di ba? Ang sinasabi ni Bes dati, yung pati nga yung banal na hapunan, yun yung teksto Yun yung panahon na nagtiteksto, yung halimbawa sa pagkakatipon, yun na yung banal na hapunan. Hindi literal na tinapay. Later on lang naman din niya na-invento yung kailangan mag-celebrate tayo ng hapunan ng Panginoon. Later on na yun Pero before that, wala namang ganun Yun yung pagdalo mo sa prayer meeting, pagdalo mo sa pagsamba, pasalamat. Yun na yung banal na hapunan mo. Tama. Yun na yun, dati. Yung piyesta yung piyesta naman na sinasabi ni Bes, yun yung piyesta ng Diyos na pumupunta sa apalit, ako man paroroon, di ba? Yung mga ganung-ganung mga sitas nila dati, maghahambog daw sila buong araw sa Panginoon, di ba? Yun yung pasalamat noon, yung pasalamat, pagdalo sa pasalamat, yun na yung piyesta ng Diyos. Yun na yun. Yun na mismo. Hindi walang ganyan. Walang lechon-lechon. Kapitan Tanggol pala, sumilip dito Meron. Nandyan siya na. Naninira na naman kayo. Sabay layas. Baka matrigger na naman. Ikaw ngayon Tanggol Ikaw talaga Tanggol. Hindi kita nakitang pumasok. Nag-chat ka na lang sabay layas. Pasok pa ulit. Pasok na lang. Back in the 90s, wala po talagang yung ganyang mga piyesta-piyesta. At saka, yun nga pong palaging binabanggit sa atin na sa Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Yun yung ating kumbaga, tinapay. Si Kristo, pinagpipira-piraso natin. Ibig sabihin, parang yun nga yung katumbas ng Holy Communion, banal na hapunan. Yung salita ng Diyos, tala-talata, pinipira-piraso yung mga talata. Yan, hindi tayo sa tinapay lamang nabubuhay, kundi nabubuhay din tayo sa mga bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yun nga po yung mga talata ng yun yung pagkain ng ating kaluluwa. Hindi lechon. Ayan, lechon ng kaluluwa mo. Ano ngayon yun? Diba? Di napapalakas ang iyong kaluluwa sa pananampalataya sa Diyos. Opo. Etong lechon na to, nakakapanghina pa to. Sakit na batok mo dyan. Yan, hindi napapanis, mangkulas. Ayun, sinasabi dito sa comment section. Magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkain napapanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan. Na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinatakan ng Ama na sa makatibagay ang Diyos. Yan, napakaliwanag yan. Hindi paninira yan Yan ay isang aral na nakasulat sa Biblia na pinaninindiganan dati at ngayon parang nababaon na lamang sa limot. Hindi napapanis ka. Kasi kakasimula pa lang natin, Brooks, parang 7 talata na agad. Pinuksan natin. Di ba dun sa panalangin ni Kristo, dun sa Mateo 6, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Akalain mo ang hinihingi, yung kakainin na sa araw-araw, bigay mo na ngayon.
Ba't hinihingi mo na ngayon? Di nag-gluttony ka nga noon. Yung pagkain tinutukoy dun, pangkain ng kaluluwa para magamit mo sa araw-araw. Magiging depensa mo yun. Yung aral ng Diyos na binigay ngayon, magagamit mong araw-araw. Ibig sabihin yan aral eh. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Ibinibigay na ngayon. Yung aral ngayon sa pasalamat, halimbawa, magagamit mo yun Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday bilang sanggalang mong para sa pananampalataya mo para hindi ka manghina sa pananampalataya. Yun, ganda nito, Mangkulas Pagkain pala to, spiritual. O pwede rin spiritual na pagkain yan. Hindi yan araw-araw na pagkain. Ibibigay mo ngayon yan, di napanis yan. Di ba? Raise the roof daw. Hindi, baka double meaning kasi ang Biblia may literal, may spiritual. Pero kung si Kristo magsasalita niyan, mas ang inclination niyan doon sa spiritual. Sa Mateo 6:63, naturuan lang tayo. Sa 6:63, ang espiritu ang bumubuhay sa laman walang pakinabang. Ang mga salitang salilita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Sige, lang. Yan naman yung sinasabi dati ni Bes, laban sa mga nagse-celebrate ng banal na hapunan, kagaya ng Iglesia ni Cristo, Katoliko. Yan talata niya, yun yung pangkontra niya doon sa mga yon. Kasi di ba tayo, hindi tayo nagmagsasagawa ng literal na banal na hapunan. Hindi ang hapunan sa atin, yun yung sinasabi ni Mang Kulas, na pag-aaral ng salita ng Diyos, teksto. Pero later on, gumawa na din ng ganyan, ginawa literal. Diba? Nagsagawa na rin siya ng hapunan ng Panginoon. Meron na rin siyang mga una-una pa nga, ang pinakauna, McDonald's pa nga ang pinakaunang banal na hapunan. Naabutan ka yan, Visit. Nag-agawan sila sa McDonald's. May dumalawa, may walang nakain. Nagmurahan pa nga po ulit. Nagmurahan pa nga yung iba eh. Sabi naman ni Bes Non Broccoli, pambihira naman kayo mga kapatid, wala pang ang Great Tribulation, nagkakaganyan. Mas lalo na ikaw yung may Great Tribulation niya, ano pa kayo mangyayari? Ibig sabihin, that time Broccoli, naniniwala pa siya talaga dun sa turo niya about Great Tribulation, na yun ang dating. That time, siya ng mga lupa. Oo. Pero later on, binago din. Ginawa din Broccoli, anytime soon. Kasi people are people mga tao yan Pag may pagkain ganyan, siyempre magutom na, siyempre nag-ambag sila. Magagalit sila pag di sila nakakakain. Nagbayad sila Tao lang So, etong halimbawa, piyesta ng Diyos sa palit. Sabi mong, ano bang purpose niyan? Kung nakakain ba yung mga kapatid o para to sa tagalabas? Sabi nila para sa mga bisita raw yan diba? So ang purpose is to encourage them na, uy, okay itong MCGI, may pagkain dito. Yun ang ino-offer nila. But hindi ang i-offer yung aral na dalisay. Hindi papakainin ng ganyan. Lalabas lang din yan. Diba? Isa pang masaklap dyan, Broccoli, syempre, dyan sa apalit yan, yung sa ibang mga nasa probinsya, minsan may nakapagre-report na wala ngang kinakain yung mga nandun mga kapatid natin doon. Yung mga nakatira sa lokal, na mga may edad na, mga senior citizen. Sila walang kinakain. Tapos tayo dyan, nagpapakamagarbo tayo dyan. Mas maiging siguro ipailing lang na lang yung pondo dun sa mga kapatid nating nasa loob na mapakain din. Tagpapakain tayo sa labas tapos yung nasa loob nating mga kapatid hindi natin nililingap. Exactly. That is my point. Nakakatawa dyan Broccoli sa MCGI kasi nga diba, sinasabi nila magpakain, lumingap sa mga mahihirap. Samantalang yung kanila mismong lokal 5 buwan nang hindi nababayaran ang renta. Nakakatawa dyan. Yun ang very ironic dyan sa na yan, MCGI na yan. Yung nagpapakain pero yung lokal hindi mabayad-bayaran. Ganun. On a local level kasi, bahala kayo dyan. Kayong mga magkakapatid dyan. Yung renta, yung Meralco, etc. Pero magbibigay pa rin kayo, paakyat. Paakyat.
Tapos saan napupunta ngayon kalimutan yun? ng share. Maganda, Yung ang sharing. pera pababa para Oo. taken care of lahat. Walang utang. Yun. Yun naman Masaya ang yung mga dahilan kung kapatid, bakit diba? nagkukoleksyon eh. Kukunin dun sa papaakyat tapos ipaglilingkod sa baba. Eh ngayon, hindi naman tayo nagbo-broadcast na. Nagbo-broadcast pa ba sila ngayon? Hindi na eh. Replay na lang. Saan napupunta ngayon yung ano? Hindi naman bumibili na ng transmitter. Wala naman tayong inaarkilahan ng mga spots sa TV kung saan-saan. Oh, halos internet na nga lang ngayon ang ginagamit. Libre pa. Saan napupunta ngayon yung malaking bulto ng yung koleksyon sa kapatiran? Yung abulyan. Di ba nga, Dapat ipaglingkod. meron pa nga ng mga broccoli, di ba, nag-share sa mga Reddit, ng mga tinitext sa mga manggagawa, sa mga member na mga paalala na, tumulong po tayo mga kapatid, gipit na po ang ating pangangasiwa. Hirap na po ang kapatid na KDR sa mga pagpasan sa gawain. Di ba yung sinishare sa Reddit? Nakakatawa yung mga Meron yun. naman daw silang mga MCJ Cares na tumutulong naman daw. Diba? May mga ganun silang program, tapos merong yung saklap, tapos namimigay sila ng papremyo. Diba? Game show. Pero hindi kasi yun yung kinamulatan nating MCGI eh. O iglesia ng Diyos, ano pa yan? Talian pa noon. Diba? Hindi. Nagbago na. Ano sa tingin nyo? Nagbago na ba? Malaki na ba pinagbago? Dami ng bago. Malaki na. Very glaring na. Hindi naman natin. Ano na lang, bulag-bulagan na lang yan nagsasabi na wala daw na bago. Wala na bago. Mas dinalisa. Pangalan, nagbago na eh. Pangalan ninyo, bago na eh. Oh. Maraming nabago yung debating walang kibuan. Tapos yung ayaw na niyang magpatanong. Tapos may naririnig ako na ayunong pwedeng kumain. Mayroong gitnang daan na parable ng Panginoong Hesukristo. Yung mga ganong hindi. Dinadagdag na lang ng dinadagdag. At tapos pinagmamalaking nakaunawa. Wala namang ganon eh. Nag-iimbento na lamang. Ay talaga naman. Sa pinagbago, marami na. Marami, ultimo nga bata, di ba, sa pondahan ni Ate Pechay, merong nagsabi dun, pati yung anak niyang 7 years old, nababagot ng makinig kay Rason. Nababagot na daw. Sabi, ano ba yun, paulit-ulit, sinabi na kanina, 10 minutes. Yung pag-aaral nila is lower than the 7-year-old grade. Yung level ng tolerance. Ay, hindi namin, Ate Pechay, hindi natin inimbento yun, ha? Talagang sinabi yun. Sa pundahan, dyan sa pundahan ni Ate Pechay, hindi galing sa bibig namin yun. Hindi namin inimbento yun. Yung anak niya mismo ang nagre-react na ano ba naman yung pinag-aaralan niyo, Paul? It's just repeating himself. The other guy would say the same thing in a different word. Sabi mo, ang bata, hindi nagsisinungaling. Hindi kasi sinabi na nila kung bakit noon, di ba? Sinagot na ni KD noon kasi daw may mga listeners na mahina ang intelligence quotient. Hindi, itong verbatim sinabi niya. IQ. Hindi niya sinabing IQ, intelligence quotient, which is IQ nga. Pero hindi niya sinabing may mga makapatid tayong mababang IQ. May mga kapatid tayong bobo. So, kailangan tayong mag-ulit-ulit. Basically, ganun ang ibig niya sabihin. Kasi ba't niya naman sasabihin yun? Di ba? Sabi niya, may mga nakikinig tayong medyo mahina ang intelligence quotient. Sabing ganon. Alam mo, inano nga yan, pinaalala ko nga yan dun sa isang comment eh. Tapos sabi nung isang comment na ang sagot sana mataas ang IQ. Alam mo, Ate Pechay, hindi mo kailangan ng mataas na IQ. Para mag-gets yung isa, dalawa, ganyan. Na-realize na ano lang paulit-ulit. Oo. Kaya wag kayong magpakababang IQ at wag nyo ibaba yung IQ nyo. Yung IQ,
i-nourish ninyo na mag-grow, hindi Opo. yung i-accept nyo na lang na kung mababa ang trato sa inyo, sa mga IQ nyo, ina-accept nyo na lang. Diba? Tama. Tapos, tapos sasabihin tayo ang mga tanga. Sinabi na nga ni KD na meron kayo dyan, marami sa inyo, mababang intelligence quotient. Kaya kung tatanggapin nyo yun, bala kayo siguro talagang mababa intelligence quotient nyo. Diba? Alam niyo po, Ate Pechay, kung yan ay totoo. Kasi, nung nandiyan pa ako noon, talagang aktibo akong magdadadalo, merong mga nagkapatid na nagsasabing ang ganda ng mga paksa ni Soriano. Alam niyo po, kapatid na Eli, ang inyong mga paksa, pang master's degree. Walang ang inyong mga nauulit. paksa. Oo. Naku, nalulula ako sa pinanggalingan kong relihiyon. Araw-araw, parati nilang pagkakatipon. Ika po. Mamaya-maya. Ika po. Mamaya-maya. Nakalagay dyan, Brad. Ang nakalagay dyan, hindi marami ang marurunong. Kaya yun, pinangatawanan na nila. Hindi, pero alam mo, iba yung marunong. Sorry to say. It's so unfortunate. Pero alam mo, that's a very subtle way to say it. Marami kasi dito sa atin. Ng kautusan, nandun ang pagsalagsan. Anong sasalagsangin ng mga binanggit na fruit of the Spirit doon, yung bunga ng Espiritu? Anong sasalagsangin yun? Doon. Diba? Naisip ko, sabi ko, balintunan itong baliktad doon. Balintunan. Yung pinakinggan nga ulit namin ni Mang Kulas, napaano si Mang Kulas Perez, nahulog ata sa bangko si Mang Kulas . Hindi ka pa ni parang pinoflourish pa ni Rodel. Sabi ko, ano na nangyari dito sa... May gusto atang sabihin si Potato Manoy. Si kapatid na Potato Manoy. Nagtaas siya ng kamay Brad kanina. Potato. We're back na sa YouTube. Okay, part 2. Iba lang yung link. Hello po. Sige. Okay. Meron narinig din ako yung tinutukoy niyo po ba, yung kasi parang may mga maling gawa itong si DSR. Ngayon, wala raw batas na yung parang pinipising expedition siya. May ganun din siyang sinasabi. Parang sinasabi niya, there is no law when there is no crime defining and punishing such act. Opo, principle po ng criminal law yun. Ang tawag po doon, nulla crimen, nullum pena sine lege. Sa criminal law po. Tama po yun. Yes, kasi yung principle po ng criminal law na po natin. Pero, meron pong kaakibat yan na pwedeng magkaroon ng inquiry in aid of legislation. Pwede pong mag-intervene or gawin ng Congress ang trabaho po niya para po maggawa po ng batas. Yung po trabaho ng Congress, meaning the lower house and the Senate, para magkaroon po ng batas. Kasi napapanahon po meron pong iniimbestigahan ng Senate po ngayon tungkol po sa kulto. Ayun. Senyor Aguila po. Napapanahon po ngayon. Kasi po ito po nakikita ko, hindi pa naman po malawak ang kaalaman ko po dito sa MCGI kasi 5 years pa lang po ako. Pero ma-share ko lang po yung konti kung bakit ako nagkaroon ng duda. Nung nagkaroon po kasi namatay na po si Epps, pinapa-uninstall po nila sa amin yung Bible, Omega. Omega Digital. Akala ko ba pag-aari ng iglesia yan or ng MCGI. Yung pala kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaabuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Sa English po, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, willful restraint.
Against such, there is no law. Sa pagkaintindi niyo po, Brad Potato Manoy, ano po yung walang kautusan doon? Teka. Ang pagkakaunawa ko po dyan, yung ano yan eh. Sorry po medyo i-correlate ko sa ibang bagay. Tungkol po kasi yan sa... Opo. May co-correlate po yan sa law of Moses, saka yung law of faith. Kasi po... sakto, Brad Potato. Sakto po. Sintante po ng mga tao, mamamayan po. Kahit po sabihin nila, invoke nila freedom of religion, hindi po. Kasi... Palamang po natin na nakapag-iimbestiga, meron pong mga kamag-anak na may koneksyon kay Soriano at kay Rason, mga kamag-anak nilang mayroong extravagant at lavish na lifestyle. At milyon-milyon ang mga pag-aari in forms of vehicles, mga motored properties na meron sila, na wala namang mga sapat na hanap buhay at malaking pinagkakakitaang source of income. Malamang ito'y porsyento na lamang na napupunta sa kanila mula sa koleksyon ng mga kapatid na naghihirap na talagang tunay na buhos na sumusuporta sa gawain. Pero evidently, wala naman pong direktang talagang pinagkakagastusan na ngayon ever since na pumanaw si Soriano. So it's gonna take like 2 years now. Pero ito po masasabi ko po, paano po tayo mapapansin? Kasi po ang ideology po kasi talaga ang magliligtas eh. Kasi po itong ako maring nagsasabi po yung iba po sa atin sa tinatawag ko na rin na member na rin ako ng group na ito, although wala na. Ang sabi lang abulo yan. Magbigay kayo ng ayon sa pinasya ng inyong sariling puso. Hindi pa siya ng bibig ng iba. Opo, Mangkulas, kahit na nga daw kailangan eh. Opo, Mangkulas, maputol ko lang kayo. May paliwanag dyan si Epe, yung ayaw tumigil sa panghihingi. Ito, pakinggan nyo mayroong paliwanag dyan si Epe. Pakinggan mo natin sa kanya kung ano. May paliwanag siya. May paliwanag po siya. Yan. Pinay-puno na palang kayamanan yung bahay mo. Lalabas, swapang ka. Di ba? Ang mga apostol, pinayaman na pala sila ng Diyos. Ba't humihingi sila ng abulyan sa miyembro? Mayaman na pala sila. Alam mo ako, pag ako mayaman at punong-puno ang bahay ko ng kayamanan, huwag kayong mag-aabulin mga kapatid. Stop! May punong-puno na eh! Saan mo ba lalagay? Swapaw! Pag nangingi ka pa! Swapaw ka! May ganyan pala. May mga Pag collection nangingi na ka talaga. pa! Pinayaman ka na pala! Matweet ka! Pinungpulo na bahay mo ng kayamanan! Patingin ka pa nangingi ng tithes! Nahingi ka po! Nalaman mo dinagdagan mo pa nung wala sa Biblia! Hingi ka pa nangingi! Anong kahulugan? Swapaw! Ang ganyang mga karal! Ay, bakit swapang? Baka sabihin niya, nagmumura ako. Swapang talaga. Basa. Pakinggan niyo. Ikaw pala, matweet. Pinayaman ka na ng Diyos. Hindi ka pa nanghingi ng tayo sa blabo pirig. Bakit? Eto. Oo. Ang mga aso ay matatakaw. Swapang nga. Ano? Di ba magkasinonim yung swapang at matatakaw? Sino yun? At sila kailanman ay walang kabusugan. Talaga nga pala kahit punong-puno na hihingi para rin. But hindi nabubusog eh. Sino yon? Ang mga ito, mga pastor na hindi nakakaunawa. Amen? Amen. Kaya nga kahit punong-puno na ang bahay, punong-puno na ng kayamanan. Sabi niya, yung matweet daw, pinayayaman ng Diyos. Punong-puno rin ng kayamanan. Kung totoong nagaganap. Ang sakit sa tenga. Suspended! Mm. Tama? Sure.
Katuparan Yun ko lang ba? dapat na ginawa nila noong pandemic eh. Oo. Siya yung Para, katuparan ng ano eh. ano, Naghihidek-dok, gutom, mangungotong, manguhostage. Natupad sa kanya lahat yan. Broccoli, di ba? laban nung Mga higit. sila nanghingi ng abuloy eh. Alam naman nilang hirap ng mga tao. Tapos, kailangan pa i-transfer mo. Electronic, Wire i-buloy transfer. yan. Oo, wire transfer. At syempre may digital trail yun na alam kung sino yung nagbigay. Suddenly, yung doktrina nilang wag ipaalam sa kahit kanino, tinapon muna yun sa bintana para makapangolekta. Pwede naman kayo wag mag-abulo yan na nung time na yun. No? Kasi mayaman na eh. Puno na nga eh. Stop 12 million na yung 12 million na yung Ate Petch, yung binayaran. Pakinggan natin. Magkano yung binayaran niya? Ang kulit ni Ano ba yan? Ba't parang na tayo rito? Tamang daan. Parang para na tayong Kuya Soro, parang tamang daan na. Baka magalit pa tuluyan si ganito yung sabi nga ni Soro. Sabi nga ni Soro, ito yung language na naiintindihan nila. Kasi sila naman nagsimula nito eh, di ba? Style. Pakinggan natin si Soriano. Sige nga. Preach, I-play mo ba? brother, sabi ni Blues Benders. Narinig na nila yun eh. I-play mo ba, Soro? Sabi ni Nawala yung audio niya. Nawala si Soro. Nawala audio mo. Nakamute. Nawala yung nakamute siya. Maganda yung yung Broccoli, yung bago i-play si Be, sabihin natin, pakinggan po natin si Soriano. Ganun yung style sa mandaan. Yun na nga eh. Parang Broccoli yung ang tamang daan contradiction teaching, di ba? Kasi, di ba siya, inaatake ka rin nun na si ang tamang daan contradiction teaching na wag ka daw paniwalaan ay mga agnostic daw is, tapos siya, tapos galit din siya kay yun sa mga nakikinig dito dahil daw bakit daw nakikisama pa sa mga agnostic atheists, ganon, yung mga nakikinig sa iyo. Dapat daw hindi daw dapat. Sabi ko, bakit ganon? Parang lumalabas po ko mas masama pa yung atheist at agnostic kaysa dun kina KDR, parang lumalabas para sa kanya. Ano ba naman Ayan, nawala daw yung audio ni Soro. Pati ako nawawala-wala. Ano ba to? Parang sinasabotahe tayo ng kalaban na Diablo. Nagpupula yung ko dito, yung connection. Pero ang point kasi, yung tamang daan, pag pinanood mo ngayon, marirealize mo, may point tong mga to Ba't hindi natin nakita to noon? Di ba? Nangyari. Oo. Ano ba yan? Kaya tuloy napagbibintangan tayong INC. Hindi rin kami pakawala ng mga INC. Kung pwede lang kasi wala yan, wala kakainabang dito. Oo nga. Buti pa yung pakawala ng INC. Ano ba yan? May sweldo yung mga yun. Kami wala. Oo, isa pa yun. May tulong. May bahan. Broccoli, hindi naman nakita lang natin in an unbiased perspective yung pinagsasabi yun. Kasi dati, nakapakinig tayo ng programa nila na ang tamang dala. Automatic agad may black agad Broccoli na wala nang sasabing mabuti yan. Puro na lahat masama yan. Wala, ganun tayo noon ng mindset natin doon sa pakikinig doon sa programa nila Michael. Pero ngayon kasi kung wala na tayo diyan sa MCL, hindi na tayo kakampi ng MCL, hindi rin tayo kakampi ng iglesia ni Cristo. So pinakikinggan natin yung programa na yon in an unbiased perspective. Correct. Kung talaga man totoo mo yun, may punto ba talaga sila? Sinabi nila na hidden tom si Bes. Ngayon nakikita natin. Nakikita Oo, may pruweba. Ganun Oo. Tanungin natin, Brad Loan, kung magkano yung binayaran niyan, tapos ito po yun.
presensya ng Diyos. Then lumabas ka. Ano pakialam kung lumabas kayo? Unang-una, di ko naman kayo kilala. Wala naman ako hiningi kahit 5 sa'yo. Ha? Ano? Hihingi ba ako 5 sa'yo? Yung mga naninira sa atin sa internet. Oh. Oy, lumabas ka. Sabi nga ni Kristo kay Judas, sige, Judas, pinaka-internet. May araw ka rin. Didimanda kita. Sige. Ha? Tindigan mo yan sinasabi mo, ha? Na ako'y manluloko. Sige, subukan mo. Pag napikan ninyo ako, gagastusan ko kayo ng pera. Siguro mas marami kong pera kaysa sa'yo. Engot. Sasabihin mo, kasi marami ka na kurakot. Gago, may negosyo ko. Ang binayaran ko ang tax sa Philippine government, may 12 million isang taon. Yung negosyo niyang rehistrado kumita ng Pechay. 100 million. Ate Pechay. Ano ba yung negosyo niya? Pakinggan natin. Rehistrado daw, ha? Pakinggan na. Ay, panoorin natin. Sige. Sige, Ate Pechay, tuloy mo muna yan. Kasi sabi niya yung negosyo niya, rehistrado daw eh. Rehistrado. Di pakita natin yung mga rehistradong negosyo. Yeah. Sa Pilipinas. Baka yung rehistrado yung sa ano. Sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas siya nagbayad, di ba? Oo nga, no. Oo. Just imagine na siyang negosyo sa Pilipinas na nakakapagbayad siya ng 12 million sa isang taon. Sa Pilipinas na negosyo yon. Hindi pa yun kasama yung nandoon sa labas sa kanyang kinaroroonan. Kasi that time, yung nagsasalita siya dyan, that was during that time na nandoon siya sa Brazil. Hindi naman pwede yung Brazil na ibabayad mo dito sa Pilipinas. Ano yung mga negosyo na dito sa Pilipinas nakakapagbayad? Pero yun mo, daang milyon para makapagbayad ng 12 million tax. Daang milyon muna ang kinita mo. Ba't di pa kayo umi-stop? Magabuloy. Stop na siya nakarinig sa amin. Niya pinapanawagan ko dyan sa mga MIC dyan. Paliwanag nyo yan nung araw, hingian kayo na hingian yan, baon sa utang ang ating mga mangaral, ganito, ganyan. Bakit ngayon, milyones yan? Di ba pa bago-bago nga? Totoo yan. Pabago-bago. Ate Pechay, hindi ko na pwede palang i-play. Naka-play na pala sa akin. Ayan. Ay, Trio. Pakita mo yung kung kanina nakarehistro. Si KDR, nung nakarang Sabado, nagpaparinig ng sapalit, yung mga nakasodo name daw. Ako naman tagal ko na nagsasabi dito pag-iisang taon na yata ito Broccoli Live Pagka sumasabak ako dito, lagi ko sinasabihan yan lumabas kayo dito at kung kailangan nyo magpakita yung sodo-sodo name na yan, magpapakita ako. Yun nga yung sinasabi ko sa kanila But Ali, hidayat na lang, open nyo na mo yung Zoom app nyo. Tapos nakalagay po doon, join meeting. Ang ilagay nyo po ron. I-input nyo lang ang numero. Ito po yung numero. 2023072200. And lang po, pasok na kayo dito. Saka nag-uumpisa naman tong live, 2:00. So wala silang reason para sabihin na may gawaing ganito. Ganyan. Pasok kayo dito kahit 10 minutes lang, 15 minutes, sabihin nyo, yung sinasabi nyo sodo name, ako mismo, lalantad ako dito. Para hindi lang para sa akin, pati dito sa mga kapag-anak ko. Yun yung yun yung matagal ko nang inaano rin dito sa programa Kasi hindi rin ako makalantad-lantad dahil marami rin akong kaibigan dyan. Itong mga kamag-anak ko rin, nararamdaman ko kasi yung isang kaanib dyan na lumabas, na ang tingin sa'yo, parang sama-sama mo na, ganito, ganyan. Tapos yun nga, kung ano-ano pang mga aral yung sinasabi nila. Yung nilalaban ko dito, hindi lang yung para sa akin, yung mga naiwan dyan na pinagluloko nila. Ako, kaya kong sabihin yan kulto yan sa mana yan Yun, sinasabi ko yan, cult yan. Para-parapan sa inyo, sa inyong mga MIC. Gusto ko nga pumasok kayo dito. Sinabi ko naman dun sa worker dito. Sabi ko, ako yung haharap sa kanila, wala, ayaw nila akong bigyan ng schedule.
Tapos ngayon, puro parinig sila ng parinig dyan sa palit na yan. Sodo-sodo na may sila nga itong mismo. Ang tagal na nito magit taon na itong Broccoli TV na to. Tapos, di ba? Tapos bintang pa sila ng bintang ng mga naninira sa kanila. Ganito, ganyan. Ayun po. Ayun. Hindi mga yan. Hindi maglalakas loob na pumasok dito yan. Dahil pag lumaban din ng mga diskusyon, sila rin ang magigisa sa sarili nilang mantika. So, saka isa pa, yung halimbawa, isang kanib dyan, tapos hindi na dumadalo. Tapos parang paparatangan nila na masama yung isang kanib. Hindi ko alam kung saan nila binabata yung gano'n na okay, so ganito na lumaban, masama na, ganito, ganyan. Ang sinasabi sa Biblia, ang masama, yun yung hindi kumikilala sa Diyos eh. Yun yung sinasabi sa Biblia eh. Kaya ayoko ng kumbaga yung mga tao dyan nililigaw, tapos yung iba naman parang sinasadya na lang nila na maging fanatic sila. Lalo na dyan dito sa mga TikTok na to, pinapasok ko yun yung mga na yan, MCGI TikTok na yan. Ayaw nila akong papasukin, kung minsan kinikick out pa ako. Tapos ini-screen yung mga tanong. Hindi nila nililiwanag. Ilang beses akong kinick out yan, yung MCGI TikTok na yan. Wala kang aasahang maganda sa mga ganyan, Brad. Matik na yan, siyempre. Pagka hindi papabor sa kanila yung tanong, pagka yung tanong alam nilang maiipit sila, talagang hindi nila i-entertain yan. Hello. Sabi ko nung nakaraan, sinabi ko dun sa isang nagla-live, sabi ko, pakayatin nyo ko, hindi yan ganyan na kayo lang yung nagsasalita dyan. Sabi ko, sagutin nyo ko. Sabi ko, ba't yung mga mangangaral nyo, yung mga MIs nyo yan, hindi mag-live? Bakit kayo yung mga nagla-live na ang gagaling nila mga aral sa online eh? Sabi ko, dapat na nangangaral yung mga mga ministro nyo. Mga pangahas yung mga pangahas yung mga yan. Kaya nga yung iba nga ay sana nga imbitahin dito. Kahit yung isa lang sa kanila, yan, imbitahin natin ng live na yun. Pumasok kayo ngayon dito. Tapos pag nakapasok ka ngayon sa live na to, magtatanong ako sa isa lang. Isa lang. Magbabase lang ako dun sa sinabi mo. Lang, talagang matapang sila. Ako naman, yung sa akin, hindi naman yung para makipag-anuhan sa kanila kasi syempre mga kapatid yan yung mga iba dyan, mahal ko rin yan mga kapatiran niya. Kung bakit nandito pa rin ako, pwede ko nga hindi na gawin to Kaya lang, nakikita ko kasi yung mga kamag-anak ko, brainwash brainwashing na nga. Kaya tama yung sinabi nung nakaraan dito nagsalita. Na hindi naman talaga doktrina yan brainwashing, yung na yan. Kaya yan, pagka lumantad yan dito, yan ang inaano ko, papatunayan kong kulto yung MCGI na yan. Yan yung ipinipilit ko talaga ipaliwanag dito sa broadcast nito. At saka yung umalis ang lahat na umalis dyan sa MCGI, matik na iba na ang tingin. Andiyan na yung sabi na ibang diwa ka, sa demonyo ka na, which is malaking kalokohan yan. Tsaka yung particular na talata sa Biblia, nilikot nila out of context. Pwede nilang palabasin na yung mga lumabasin, nagrebelde na, napariwaran. Tutusin, nung lumabas ako dyan, mas lalong umigi ang buhay ko. Saka yung ibang pinaparatangan nila kasi yung iba dyan napipighati yan kapag kalabas dyan at tapos sasabihin, lumabang ka, masama ka, ganito. Ayun nga, yung inaano ko dito, ang sinasabing masama sa Biblia, yun yung hindi kumikilala sa Diyos, yung lumalaban. Ako ayos ako dyan na di ba ako kumikilala sa Diyos? Kaya nga ako lumayas dyan dahil yung mga tinuturo nila, wala nang, yung sa tinuturo ng Diyos, puro kahipokituan na lang Yun yung inaano ko dyan. Tapos yung sinasabi nyo na na ayan nga, nililikot nga, nililigaw, kung andong talata yung ginagamit. Yung ginamit nilang talata na yun, yung lumalaban sa Diyos, yung hindi kumikilala, galing yung sa lumang tipan, tapos inaano nila sa mga Kristiyano ngayon. Kaya yun nga, hindi ko maintindihan. Kaya yun nga, gusto ko rin ma-reach out din, yung mga member pa dyan na exclusivism yung group na yun. Oo. Pero yung bukod ng Members Church of God International, term na international pa talaga, kasi sila lang talaga yung I-ano ko lang po. Paliwanag niyan, bro. Tradition, i-ano ko lang
i-disable ko lang you can unmute yourself siya kasi pag magsasalita po o may sasabihin, please hand na po for a while, ha? Thank you po. Oo, tama. Rinig ba ako, guys? Kasi, opo, klaro po. Pangit ng audio. Yung speed ko, nag-speed test ako, 6 MB. Visit. Oh. Hindi natuloy ako nakapagsalita. Tsaka may mga points kasi ako na gustong sabihin dito. Yung pakikipagbaka natin, kasi ito dapat yung topic natin yung aming pakikipagbaka ay hindi laban sa laman tugo, kundi laban sa pamunuan, sa kapangyarihan, sa namamahala ng kadilimang ito. Kasi may mga nakikita tayong hindi na tama So, yun sana yung gusto nating bakahin. Hindi naman tayo naninira, 'di ba? O sa pag-asang magi-improve sila or ma-realize ng mga tao na mali nga, ganyan. So, yun yung ano natin. Pero kasi magi-end na kasi tayo in 13 minutes, guys. It's not a good day for me yung internet. Ang point ko kasi dito sa topic na to, kung hindi natin mapagbabago yung isang organization, gusto ko nga umalis na kayo sa organization. Ang totoong pakipagbaka, yung mga sarili natin, babakahin natin yung mga gusto ng laman mo, yung mga ganon. Kasi magbasa-basa rin kayo ng mga Zen Buddhism. Ang binabaka hindi yung ibang tao ang babakahin mo yung sarili mong mga kademonyohan, kung may demonyo man. I don't think meron, pero lalabanan mo yan for you to be able to be a good person. Kasi madaling malulong sa gusto ng laman mo, makapag-cheat ka sa asawa mo, sa yung mga casino, yung mga ganyan, nakakasira ng buhay yan yung drugs. So, yun ang babakahin natin. Yun ang point ko sa podcast na to na gusto kong maitawid. Yan. Mag-ano kayo. Yung Buddhism kasi hindi naman yan religion Religion ba yan? I think it's just a philosophy Sino bang nakapagbasa ng konting Zen dyan? Yung Buddhism more on self-improvement philosophies. Yeah, and meditation. And Hinduism daw. Si potato naman ang sasabihin ko ata. Ask to unmute na po na potato na load. Hello. Naglolo ko rin yung internet ko. And ano po, ang tingin ko po, hello po. Ang tingin ko po sa pakikibaka po natin, ano po yan? Parang si Moses po. Naririnig niyo po? Opo, klaro po. Itong internet. Opo, klaro po. Thank you po. Ang ang tingin ko po sa pakikibaka po natin, para pong si Moses, nasa bayan po siya ng Israel, pero nasa territory ng Egypt. Ngayon, yung mga maling gawin ng Ehipto, na medyo nakukuha nila, at the same time alipin sila, ililigtas sila ng Diyos. Ngayon, sa plano ng Diyos, pinalabas muna si Moses sa Egypt para mas madali siyang kausapin ng Diyos, madali siyang mabilinan, saka siya pinabalik. Ang tingin ko po sa lumabas po ng MCGI, na ito, katulad po nyo, myself included, hindi po tayo lumabas para maglayaw o gumawa ng masama o kung ano mang binibintang nila. Lumabas nga tayo para para makatulong, mabuksan. A calling out, tinuro rin po nila ito Church, di ba? A calling out. Pinalalabas din sila. Kailangan lumabas na sila sa Ehipto kasi hindi ata nila nararamdaman na nasa Ehipto sila ngayon. Yun po ang tingin ko po dyan. Nasa Ehipto sila. Ngayon, parang tayo, ang pinapangaral naman natin sa kanila, salita rin ng Diyos Hindi naman tayo lumabas lumabas tayo sa maling mga ilang pinangaral ni Epps. Pero ako, admittedly, marami rin namang nasabi siyang tama.
Marami rin naman siya na iturong tama. Ngayon, yung babalik po ako sa gabay po ng espiritu, yung taga-pag-aliw sa taga-pagturo. Ito po, nadidiscuss. Marami po tayo dito nadidiscuss na na hindi ko po narinig kay Eps. Katulad nung nakaraan, gusto ko talagang maghalo kay Ube doon po sa pundahan, yung Ecclesiastes 12:11. Doon ko lang po narinig. Talagang masaya sa puso ko na narinig ko yung totoong aral ng Diyos. Katulad po kay Mang Kulas, yung Levitico 5:1. Marami po akong mas natutunan dito eh. Mas hinahanap-hanap ko po ito eh. Kaya po sa mga po nagsasabi po na na nanggugulo tayo o kung ano man, na masama tayo, hindi. Para tayong hindi naman nagpaparangal eh. Sa pananampalataya ko po, tinawag po tayo ng Diyos para lumabas sa Ehipto. Para mag-gather ng strength natin para later matawag uli natin yung mga kapatid natin na natrap sa Ehipto. Eh yun, magkakaroon ng Exodus yan. Magkakaroon ng Exodus pagdating ng punang panahon. Salamat po sa inyo. Magandang analysis mo, Brad Potato. Magandang sana nga ganang mangyari. Yan ang ating we're hoping for. Sige po, nagtataas po ng kamay si kapatid na Zorro. May talatang yan, Brad Potato, tsaka Mang Kulas. Kayo nagsabi nito, Mang Kulas, ito talatang ito. Kayo na rin po sana magbasa. Ano yan? Ano po yun? Alam po. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Opo. Yan ay Apokalipsis 18:4. Merong probisyon at payo ang Biblia. Pagka ang aral ay mali, may sumisigaw na tinig na nagsasabi, lumabas kayo sa kanya, bayan ko. Para hindi tayo madamay sa kanyang mga kasalanan at salot. Talagang dapat po talaga magkaroon tayo ng realization, mga kapatid, na nandiyan sa MCGI. Hindi naman namin kayo kinakalaban at hindi namin itinataya ang aming mga panahon, reputasyon at mga salapi dahil para kami lang ay magrarant. Wala po sa amin yan. Kung hindi lamang namin talaga napapansin sa mahabang panahon, kami din naman ay tinuruan ni Soriano. Ako din nagpapasalamat sa Diyos dahil hindi naman lahat ng nabanggit ni Soriano talagang mali-mali. Meron siyang pinagkamalian yun nga po ang inuugat namin kung saan po nagsimulang parang pumailang lang na sa kaliwa si Soriano. Dahil nagsimula talaga siguro yan sa aking pagkakaalaala, hindi na nga po aabot ng 2010 ang sanglibutan. Dadating na si Kristo, magkakaroon na ng malaking kapighatian. Kung bago mag-2010 at nangyayari ang pandemya, siguro ko mahirap na akong makaalis diyan dahil tumatakbo na ang kabayo na yung pandemyang yan na isang sakit na tumakbo sa buong mundo. Naku, mahihirapan ako makaalis diyan. Magiging ako'y isang saksi nung kanyang bagay. Pero walang nangyari, nagkalimutan. Napunta siya sa Brazil, lalong humihingi na lamang ng humihingi ng pera. At kung siya ay nagbabayad ng tax sa Pilipinas, lumalabas meron siyang 17 kaso sa Brazil na all financially related matters. Mga hindi niya pagtugon sa laws ng Brazil at dito hindi siya nagbabayad ng tax. Ano ba ang klaseng mga ilan yun? na ganyan? Ilang asunto yun? 12 po. Ay. Ba, Ate Petya? 30. 30! Salamat po, gusto ko pong sumali ulit saglit lang po. Gusto ko po sana mapuna po ng mga kapatid po natin na nasa MCGI pa po. Gusto ko po sabihin, hindi po ba kayo nagtataka dito na iba-iba kami nagsasalta, hindi naman kami magkakakilala, iba-ibang panahon kami naanib sa MCGI, iba-ibang panahon din kami umalis.
Hindi ba kayo nagtataka yung flow, smooth, paano yung pagbibigay ng talata ng Biblia? Saka tinuro na rin ni Eps yan eh. Hindi makakaunawa ang masasama. Ikumpara nyo po, hindi diretsahan tayo si DSR. Ikumpara nyo naman ito, kahit mamili na kayo kung kanino man, kay Mangkulas, kay Soro Servan, kay Ate Petchay. Ikumpara nyo kung sino marunong sa Biblia. Maging totoo lang po tayo sa sarili natin. Kung sino nagsasalta na may karunungan na galing sa Diyos. Kahit na po sabihin nung iba dyan na ng particular person, ginagalang ko po siya. Sabihin, halimbawa ng particular person na to na atheist siya, bakit alam niya yung Biblia? Di ba po? Guided po ng banal na espiritu, ginagabayan po tayo. Yung pong masasabi. Salamat po sa Brad Diyos. Potato, tingnan mo may tinuro si KD na si Pablo daw, kasi he's trying to make an excuse. Si Pablo daw, nangaral lang mahaba. Ang tanong dyan, ano ba yon? Regular bang mahaba? Linggo-linggo ba? O every pagkakatipon? Tapos, bakit ba humaba? Nangangaral siya. Ba't yung sa atin, sa kanila, ba't humaba? Pangaral ba? O AVP? At Recap. Diba? So, parang mali yung mahaba, paulit-ulit. Paulit-ulit. Brox, sagutin na natin. 2 hours lang siya nangangaral eh. Brox, sagutin na po natin. Opo, Brox, sagutin na po natin bakit humaba. Di basahin natin yung referensya ni DSR. Bakit mahaba? Di tanungin natin si Pablo, bakit nga humaba ng ganun? Ayan, nasa 20 yan ng 20 minuto. May nakaupo ka sa durungawan na sa isang binatang nagngangalang Eutico na nahimbing sa pagtulog at samantalang si Pablo'y nangangaral ng mahaba, palibasa'y natutulog, nahulog, buhat sa ikatlong grado. Bakit humaba ho ng ganun? Bakit humaba ng ganun? Ito ang dahilan. Sa 7. At naunang araw na sa linggo na kami na nagkakapisan sa pamagputil-puto ng tinapal, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang hating gabi. So expected aalis si Pablo kasi. Aalis. Ayun naman hindi pala. Naman sa kagaya na ngayon na expected mo na aalis. So hindi kagaya ngayon na nandyan lahat ng resources sa kanila. Satellite, may Zoom, may internet. Hindi mo kailangan magmadali. Hindi mo kailangan magamba na baka hindi mo masabi yung gusto mong sabihin. Kasi all means, meron ka at your own disposal. Si Pablo walang leverage. Kala ng mga kapatid dyan. Ang ganda. Nasa ba to? Aalis na pala siya. Kaya... occasional yun. Sinulit niya. Tama. Ang galing. Sinulit niya dahil kinabukasan aalis na siya. So, in this particular occasion, kaya tumagal kasi aalis siya kinabukasan. Di naman paalis-alis eh. Andiyan naman eh. Paulit-ulit lang kasi si Rason dahil yung bago ngayon mahilig pumunta nga ng Australia, di ba? Tapos Pilipinas. Hindi mo kailangan pahabain. Wala ka naman sasabihin mahaba eh. Pinahaba mo lang yung boses mo, pinatatagal mo para kasi si Kuya Cesar. Ayun hindi naman daw siya lingguhan. Tapos masyadong sabi ni Marty. Long distance daw. Kaya humaba. Galing. Hindi niya binasa, hindi niya in-explain ng maayos eh. Ang kinuha niya lang yung mahaba eh. Yung word na mahaba. Palakpakan sila. Kada salita ni Rason, pag nagbabigay ng talata, obligadong pumalakpak eh. Kahit wala namang masyadong mabigat na sinasabi, kaliwanagan.
Obligadong pumapalakpak, pamaya palakpak, pamaya sinasabing magandang drop ng knowledge eh. Palakpakan na lang kind of club na lang yan. Yun. Tapos yun nga, bagit ko nga nung sa inyo nung una, di ba? Keyword search lang, tapos yun na, ginawa ng paksa. Yung halata yung naman kagabi, keyword search na lang eh. hindi daw tama yung text ko kagabi. Sino nakinig dyan? Si Soro, nakinig yata to eh. Ang layo daw nung kinalabasan. Ng paksa. Ay, si Kuya Jepot. Si Kuya Jepot to. Oh. Sige, bigyan natin si Kuya Jepot. Mag-raise lang ha. Bago lang Magsalita to. kayo. Matatapos na tayo. Hello po mga kasama, naririnig ba ako? Apo. Malinaw po. Ayan, unang-una, salamat at nakasama rin po ako sa inyo sa ganitong pagtitipon. Gusto ko lang i-credit si Brother Soro, Servant. Di ba ang sa atin mga lumabas sa iglesia, sa MCGI ay wala nang katinuan, sasama na, aalis na ang espiritu. Pero yung the way na mag-preaching or mag-share ng mga talata ng Biblia si Brother Soro ay na-amaze ako. Naniniwala ako na sinasamahan din siya ng Panginoon sa kanyang ginagawa. Sa totoo lang po ako sa ngayon dahil wala akong sinasamahan ngayong iglesia talagang pero stay pa rin ako sa paniniwala ko talaga na may Panginoon at talagang nandyan pa rin siya sa akin. Kaya share ko lang ako po ay dati ring manggagawa sa iglesia. Uy. Soriano. For how long? Lang po, mga 2 years lang po hanggang umabot lang po ako ng KNC, pang KNC at saka individual. So hindi po talaga ako naging regular worker pero talagang nung kabataan ko, inalay ko talaga yung sarili ko, nakaranas ako diyan ng yung bang po kami, maglalakad sa malayong lugar kasi sa probinsya din kami at that time. Pupunta kami sa mga malalayong lugar na individual na hindi nakakapunta yung mga kapatid. May share lang din ako sa inyo na mayroon na kaming dinistinuhan ako. Dalawa kami actually, isang nag-half timer na at saka ako. Nag-level 2 lang po ako eh. Yung matanda, siya lang ang kapatid doon sa yon. Tapos stroke na siya. Hindi na siya talaga nakakapagsalita pero nag-aano pa rin kami. Doon ako nagulat kasi after naming pagdistinuhan, syempre bilang pakikisama ng mga anak ng kasi matanda na siya eh. Inihinga namin ng abulo yung yung matanda na almost naghihingalo na. Hindi niya hindi ko nga alam kung niya pa nauunawaan niya pa ba yung teksto ni Brother Eli that time. So doon pa lang kahit pa medyo nagkaroon ako ng isipin pero medyo bata pa talaga ako noon. Pero nung ito na yung dumating na yung panahon na yung mama na si Ingkong at nagkaroon na ng mansyon sa ibang bansa. Tapos yung pamumuhay nila ay naging marangyana. Tulad ng topic kanina, 'di ba? Pinapakita niyo yung mga video ni Brad Eli nung mga dati na yun yung Brad Eli na nagustuhan ko sa kanya before eh. Pero ito na yung simula ng parang Diyos na siya. Parang hindi na siya yung Brother Eli na nakilala ko dati na kaya nagpapasalamat ako ng una sa Diyos kasi nung simula umalis ako diyan at naliwanagan ako. Na nawala na yung agam-agam ko na magpapakasama ka or sasama ka talaga. Inalis ko sa sarili ko kahit na nakaranas ako ng mga pang-uusik sa mga yan, sa mga kasamahan ko din dito na nandilim na daw yung pag-iisip ko, mga ganyan. Kaya nagpapasalamat ako na merong ganitong podcast kasi lalo kong naliliwanagan na yun. Na hindi mali yung decision kong lumaya sa samahan na yan. Okay. God bless Brother Broccoli at sa inyong lahat dito. Salamat din kay Brother Soro. I hope na pagpatuloy niya yung gawain yung ganito para mas marami pang invite mo siya sa
Bible study nyo, Soro. May bukod na Mamaya. Bible Kaya study. yung sana po, loobin ng Panginoon, makasama ako sa Bible study nyo pagka may mga pagkakataon. Mamaya po 7. Yun. Hindi Sige po ako po. magtuturo doon. Meron Ngayon po kasi sa baba lang work from home ako nasa trabaho. Kaya nakita ko na nag-aano po kayo, nag-podcast. Actually kilala na ako ni Brother Broccoli, kung ako si Brother JT. Nung umalis ako sa ADD, nagtry ako lumipat sa ibang samahan, pero same pa rin magkapinsan, puro judgment din yung mga kaya sa ngayon wala ako talagang almost 1 year na mahigit na hindi ako pa lang din. Ang paniniwala ko pa rin talaga is minsan nagbabasa na lang ako ng Bible or nakikinig ako ng mga podcast nyo sa inyong Thank you. Salamat po sa inyo. Manatili ka pong ganyan. Ganyan din po ako, parehas. Salamat po. Thank you po. All glory to God. Guys, tayo, last messages na. Yung hindi pa nagsasalta, you have the chance to to speak. Yung mga may gusto. Brad Logan, ikaw, di ba? Parang may sasabihin ka kanina. Si Brad Logan. Wala yata. Sige, Brad Logan. Unmute us to unmute. Ay, matatapos na po. Apo, last messages. Okay. Oo. Pala ba, Colin, na gaya nung sinasabi kanina, nakikinig lang ako na meron kasi talaga silang paratang sa mga umaalis dyan na pasama na ng pasama. O di kayo naman magkakaroon na ng broccoli. Yung bang magkakaroon ka ng kamalasan sa buhay mo. Diba yun yung isa din sa mga pinananakot nila na tingnan mo pag wala ka na sa MCGI, lalo ka ng sasama. Kasi nga diba yung aral nila dyan, Broccoli, tungkol sa pag umalis ka, diba yun daw demonyo na umalis sa'yo, magsasama pa daw yun ng iba pang mga demonyo na lilipat sa'yo, di ba? Tapos kalimbawa, kung meron ka lang dati-dati, ito lang yung ginagawa mong kasalanan, pag umalis ka daw, mas dudoble pa kasi meron na daw kasamang ibang demonyo na sasanib sa'yo kapag ka umalis. Kasi yun nga yung pinanakot dati, Broccoli, na kumbaga may sumpa na kalakip ang sino mang aalis sa loob ng MCGI kasi sa paniwala nila na Broccoli, sila lang yung sa Diyos at yung iba papunta ka na sa kanin. Kaya yung sinasabi kanina nung mga nagsasalita, yun ganun nila kasi ganun din tayo nun ba? Ano bang reaction natin dun sa mga members na umalis? Di ba ganun din ang ating pananaw na umalis sa iglesia, nagpakasama na yan, di ba? So, kumbaga, yung dating naramdaman natin sa iba, yun na rin ang kanilang pakiramdam. Kasi yun nga ang mindset natin, Broccoli, na ito lang yung totoo. Ito lang yung samahan na tanging, kumbaga sa napakaraming iglesia sa buong mundo, ito lang yung tanging tama. Which is, sabi nga ni, exclusivist masyado na ba tayo lang ang tama role aalog sa langit kasi tayo lang maliligtas, di ba? Parang napaka awkward, Broccoli. At saka sinasabi nila palagi na pananakot sa mga umaalis, hindi naman totoo yun, Broccoli, kasi nasa mindset mo lang din naman yan halimbawa umalis ka dyan, Broccoli, tapos pakasama ka at your own will, gumawa ka ng kalokohan, nanloko ka, nagnakaw ka ng mga salapi, nanakit ka ng kapwa mo tao, di ba? Nasa sayo din naman yun, pero di naman totoo yun na sa lahat ng mga umalis dyan, ganun na nangyari. Di ba? Para kasi ang nangyari sa kanila, pag tiningnan nila yung isa, Broccoli, na tingnan mo yung si ganun, tingnan mo, nagpakalasing na, nagkaadik-adik na. Parang tiningnan nila, pag ginawa yun ng isang umalis, lahat na nung umalis, ganun na. So, mali rin yung Broccoli, para bang nilalahat nila, parang kumbaga kung ano yung nangyari doon sa isa na hinahalimbawa nila, parang ganun din ang paniniwala doon sa iba na mangyayari. Hindi ko mo nakita nila nag-post na umiinom ng beer, manglalasing na Opo, occasional lang naman, diba? Alcoholic. Nanginom na, oo.
Yun yung problema kasi dyan eh. Parang, Judgmental. ewan ko lang, ang liit-liit lang naman yung porsyenta ng ininom mo. Hindi ka nga lalasing eh. Parang uminom ka lang, nagpasarap ka lang ng konti. Parang hinatulan ka na nila na ikaw ay isa ng lasenggo, alcoholic, yung alcoholic na nanginginig ka na kapag hindi ka na umiinom. Kung ganun yung hatulin nila, di sila rin manginginom. Pero lang tayo, huwag kayo magmalinis, mga plastic kayo. Oo. Yun nga nangyayari kayo ng sunbig light eh. Tigilan nyo ako Hindi nga sila umiinom ng alak, Kuya Soro, pero addict naman sila sa ibang bagay. Halimbawa sa pagkain. O di kaya naman sa pag-inom ng soft drink, pagkain ng mga pinakain dyan, mga litson. Di ba? Iba ding kind ng addiction. O kape. So nang nangyayari kasi dyan, parang nilahat na nila. Tsaka pag naghalimbawa sila dyan, pag yung nangyari sa isa, yun na yung parang generalize na nila, yun din ang mangyayari sa'yo. Di ba ganun yung tinuturo sa mga doktrina na, ikagaya nung hindi tumuloy sa bautismo, ano nangyari? Nirombo ka ng truck. Ganun, di ba? Parang, ganun, parang pinapatuko nila, ganun din mangyayari sa'yo. Gine-generalize nila yung lahat ng mangyayari sa isang tao. Parang sinaikot, kainuda na sila, ang kanila agad tanong Broccoli, saan kami pupunta? Saan mo kami dadalhin? Di ba yun yung kalalasang tanong? Parang, bakit kailangan ganun palagi ang tanong? At saka, sino ba kasi ang nag-set ng ganung standard? Di ba ang nag-set ng standard na yun, yung tinuro lang naman ni Bes yan? Na kailangan mo ng taga-akay, kailangan mo ng mangaral, kailangan mo ng magdadala sa iyo sa kaligtasan, ganun. Parang sila lang nag-set ng standard at sila na rin nagpulong sa sarili nila Broccoli, kagaya nung pinapakita mong larawan ng mga tupa na saan mo kami dadalhin? Diba? Tapos nandun, kinulong nila yung sarili nila. Samantalang sa gilid nila, ang lapad-lapad naman. Wala namang pumipigil sa kanila na umalis. Di ba? Parang nagkaroon na sila ng sarili nilang career Broccoli na ginawa nila. Parang imaginary na kulungan na kinulong nila yung sarili na hindi sila makatakas. Kaya ayun lang Broccoli, no, sana kagaya nung sinasabi nga natin Broccoli, there is life after MCGI. You know? At ang sakang mga stories nga niyan, nandito, di ba? Sila Ate Pechay, sila hindi naman mga adik-adik yung mga yan. Hindi naman yan mga scammer. Di ba? Meron ganun ko scammer. Mga scammer na nakulong dahil sa estapa, mga ganun. Di naman ganun eh. Di ba, Broccoli? Oo, di ba may mga ganun, naging ba kayo ng pag-alis nyo sa MCJ? Naging mga ba kayo? Mga estapador na ba kayo? Ganun? Naging mga drug poser? Ganun? At least wala kaming 30 cases. Yun na nga eh. Na related sa kaperahan. Kaya nga, Broccoli, paalala lang din po natin bilang pagtatapos ng ating programa. I know, right? Nagpapaalala lang po tayo para sa lahat ng mga dako na sana po ay palagi po tayong tumutok sa ating programa na Broccoli TV Podcast. Every week po ito, bagamat merong mga pagkakataon Broccoli na tayo po yung naghahanahadlangan Broccoli dahil sa pagtutupat ng ating mga kaaway at sa ating mga pagsisikap na maipalaganap ang mga katwiran ay tayo'y hinahadlangan ng mga kaaway Broccoli. Pero sa kabila ng mga pag-usik, sa kabila ang gigipit ng ating mga kaibayok sa pananampalataya ay patuloy po tayo sa ating mga gawain Broccoli para sa lahat ng paalala po natin ng mga member ng mga Broccolista dyan, sa mga committee heads, sa mga enkargado sa bawat dito, division, Broccoli. Meron na rin tayong mga district division, Broccoli. Meron na nga tayong foreign ministry. Mga enkargado ay dapat po tayong magsikay ating pagpapagana ng Broccolista. Dahil dito po natin matututunan, Broccoli, ang mga katwiran na ating magagamit sa ating pang-araw na pamumuhay at ating pagsisikap na maipalaganap ang mga aral at katwiran sa ibang panig ng mundo. Kaya wala lang dito si kapatid na
Kuya Vlogcaster Broccoli, sayang ano? Sayang. Kasi kung ang MCGI Broccoli ay meron silang tinatawag berdugo ng sadik, ay meron silang tapat ito yung Broccoli. Diba? Ang berdugo ng sadik, nagsisikap sa Middle East. Yeah. Sa kolekta ay dapat kapatan din yan ng ating sadik doon sa Middle East Broccoli. Ang halal division ng ating Broccoli TV. Halal division. Na ay sa ating pagsasama sa lahat ng mga kapatid, sa lahat ng mga dako ay pili po tayo matitibay sa ating pananampalataya ng mga Brocolista. Oo. May babautismohan tayong isa. Wala. Pinagtatawanan. Rox. Mas magaling na hype man yun kaysa kay J-Man. Ang galing. Pinagtatawanan na ako rito sa cafeteria. Halukay ako ng halukay ubi. Pinagtitingin ako rito. Ako na pala. Oo, ako na muna kasi yari na ro yung sasakyan Yari na. Nandito ako sa maintenance kasi. Sige. Kaya tawag na ako. Naluluha ako sa tawa. Sige. Oo. Maraming salamat po sa mga pumunta dito ngayon. 15 tayo. At yung mga nakinig ng live na maraming salamat sa inyong suporta. Huwag niyong kakalimutan, i-click niyo po yung subscribe at i-click niyo rin yung notification bell para lagi po kayong updated. Maka-receive ng mga updates. Mag-member na rin sila. At syempre, hindi ko rin makakalimutan, member na rin po kayo. Ito, promote ko rin po ito kasama namin dito. Yeah. Si ano po, yan. Po-promote ko po ito. Si Life Beyond MCGI, yan. Supportahan nyo. Toby, yan. Click nyo po rin yun. Like nyo. Ang daming update niyan. At saka marami kayong makikita dyan na mga expose din. Same time, mamaya po, 7 o'clock, meron po kaming Bible study ng Treasures in Clay na sinamamalita na kulto daw. Puntahan nyo para makita nyo kung kulto talaga. Obserbahan nyo kami, baka kami tumatalon rin, tatlong itlog, balik ta rin ng payo. Para makita nyo kung gano'n ang ginagawa namin. Invited kayo, everybody is welcome. Kahit yung mga KNP dyan, invited kayo dyan, kahit si DSM. At gayon din, tinatawagan na ako rito, bahala na kayong pagpaumanin kung may nasabi kasi masama. Pagpatawarin nyo kami. Pagpaumanin na nyo. Yun lang po. Maraming ang bait naman. Sige, Badsoro, ingatan nga wa. Talaga naman. Ay, si Ali. Apa. Pero si Ali, saka si kapatid na Hiromi din may sasabihin. Oo, sige. Go. Sige po, kapatid na Ali. Ayan. Yun, humingi ako ng tawad sa sige. mga kapatiran din. Na, syempre, nakakarinig sila ng mga ganito. Kasi syempre, dito ko lang nalalabas yung ano ko Kasi alam naman natin, yung mga worker dyan, nakapagparatang na yan. Naparatangan na rin ako ng masama dyan dahil nga, yung mga sinasabi ko dito, nabanggit ko sa kanila, dyan sa gawain na yan, ina-outreach ko rin yung mga katulad ko na hindi na naniniwala dyan sa sama na yan at napapalatangan ng ganyan na so masama na ganito, ganyan. Ayun, punta kayo dito, pwede naman kayo dito magtanong kayo, may mga matatandang kapatid naman dito na pwedeng gumabay kasi dyan wala naman pagtanungan dyan Meron ka mapapagtanungan dyan, be-brainwashing ka kasi karanasan ko yun. Lalo na kung wala kang kaalaman sa mga salita ng Diyos. Talaga maliligaw ka nila. Mabe-brainwash ka ng mga yan. Yan yung mga sinasabi ko, ko sa inyo, pag-aralan nyo rin. Magbasa rin kayo ng Biblia. Tumingin din kayo sa yung mga ginagabay naman ng Holy Spirit May mga naman dyan mga resources naman dyan na pwede rin pag-aralan para sa ikakabuti din natin. Kaysa lagi na lang tayo sa mga sinasabi nila na ang dami na nilang tinuturong na hindi na nakakabuti rin sa mga tao. Maaaring mabuti sa kanila pero kung titignan natin sa sarili natin
Sa kayo, i-remind ko lang, no? I-remind ko lang. Na nangyari kasi, di ba, dati, sinasabi nila, itong si Brad Eli at si Brad Daniel, si Moises at si Aaron. Alam nyo ba, nung mga panahon na yon si Moises, di ba, nang nag-40 days siya, napunta siya sa bundok, no? Nung nawala si Moises, tinaman naman yung ginawa ni Aaron, di ba? Pinasamba niya sa Diyos-Diyosan yung mga, di ba, yung guyang ginto. So, yun nga, dahil kasi syempre, clean name nila yan clean name nila dati. I-remind ko lang. Tapos, clean name din nila si Brad Eli, si San Pablo, si Timoteo, si KDR. Alam ko si Timoteo, nangaral yan mag-isa, nawala si San Pablo. So, yun lang po mga kapatid. Kung gusto nyo, pwede kayong magtanong dito kasi yung mga yan, hindi na yan sumasagot Kung sumagot man yan, pasok sila dito. Yun lang po, yung mga KFC, KNP, yan. Punta kayo dito. Yun lang po, salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos, Brad Ali. Salamat po. Sige, yung mute. Hello po. Yan, good afternoon po. Yan po. And so, share ko lang, na-amaze kasi ako nung sa pagbabasa ng Bible dito, tapos yung magpapaliwanag nung verses, no? Parang nasa loob ulit ako. Parang pero mas malawak lang yung yung kanilang yung pagpapaliwanag ng Bible, tapos talagang yung sa atin kasi dati kapag nabasa yun na yun hindi pala ganun, kailangan palang tingnan muna a chapter before tapos a chapter after, no, para mas makita natin yung buong concept tsaka yung buong context, no. Yun ang nakita ko dito na parang may mas matutunan ako dito. Ayun lang. Salamat po. Meron pa iba? Ako po ba sa parting words po sa araw na episode na ito sa podcast. Halatang halata naman na siguro mga kapatid, nahut-hutan lang po ang nangyayari. Hinuhut-hutan lang po tayo. Meron silang negosyo, halatang halata nyo naman na siguro na meron silang negosyong labag sa aral ng Diyos na nililihim nila. Hindi nila mabigkas mismo sa kanilang mga bibig. Wala na ding sustansya ang tabil ng mga ngaral dyan sa MCGI. At maraming beses na pinasok ang iglesia ng mga multi-level marketing na yan ay talagang malaking red flag. Marami na rin pong mga kapatid na talagang ang kanilang kabuhayan ay bumagsak at hindi man lamang binigyan ng tulong ng iglesia. Ang palaging dinutulungan ay ang iglesia. Marami na rin tayong nakitang naapi. Kanina nga lamang may nagsasabi na kanina na mayroong isang kapatid na naghihingalo na nga at wala nang, ayun na ang kailangang tulungan. Siya pa ang hinihingan ng abuloy. Maliwanag na money-making scheme ang samahang yan. And when you are in doubt, it's true. It's very doubtful. Take off the shackles off your feet. Bakit ka matatakot? Wala silang kapangyarihan para hindi ka lumabas diyan. They have no power over you. Kung gusto mong umalis, makakaalis ka. Araw-araw may bus na lumalabas mula dyan sa lugar na yan. Kaya mong umalis diyan. Kung may pinakukundanganan ka ng mga kamag-anak mo, yan, nasa sa iyo yan kung kailan mo ngayon tatimingan, kung kailan ka aalis. Pero kung ikaw ay magpapaalipin pa dyan, wala silang kapangyarihan para hindi ka dumukot sa iyong bulsa. Kung ayaw mong magbigay, pwedeng hindi ka magbigay. Huwag kang magpakatanga. Huwag mong silang bigyan ng kapangyarihan over you. Ikaw ang mayroong, you are the master of your own fate. Huwag ka magpadala sa mga ganyan. Makitang-kita mo naman na maliwanag, mali na ang kanilang mga aral. Kaya kung aalis ka dyan, meron kang pwedeng puntahan mo ng panandalian temporarily here sa Broccoli TV, sa podcast na ito. Maraming gustong yumakap sa iyo. Maraming gustong ikaw ay bigyan ng payo at advice. At makakahinga ka ng maluwag, balikan mo
ang iyong makipag-reconcile ka sa mga naging kagalit mo dahil sa maling relihiyong yan. It's time for you to embrace, rekindle your relationship with your loved ones, retire. Talagang ibalik mo ang pagkikipag-connection mo sa iyong pamilya. Sabihin mo sa nanay mo, ma, pa, mahal kita. Nagkamali ako dati. Anak, pasensya ka na. Hindi ko nakita ang nakikita mo ngayon. Pairalin natin ang tunay na pag-ibig sa isa't isa. At paglabag na sa aral ng Diyos, magsama-sama tayong sumigaw na magsilayas kayo diyan. Yan po ang aking gustong ibahagi sa inyo. At isa pong gusto ko ding i-plug din naman, parating po sa mga panahon na ito, meron pong ilalabas na merchandise si Broccoli. Para ang movement natin ay palaging nasa sa atin. Yung mga t-shirt, mga hoodie na dadating, yun naman po parang katuwaan lamang po natin. Yan po, tayo pong magkano ng kasiyahan, magkita-kita tayo, maging masaya tayo sa kalooban natin para hindi naman tayo palaging talagang nahihirapan sa kalooban natin, masikip sa dami natin na tayo na dengue ng kulto. At nagkahiwa-hiwalay tayo, sisigaw-sigaw tayo, nagagalit tayo sa mga kaibigan natin dahil sila'y mali ang kanilang sinamahang relihiyon, hindi naman tayo ganun dati. Yun. So siguro po, huwag nating bigyan sila ng kapangyarihan sa atin. Tayo pa rin ang magdidesisyon. Tayo pa rin naman ay pwede pa rin namang maglingkod sa Diyos at pumanalangin sa Diyos at luwalhati sa Kanya at alamin natin ang mga bagay-bagay sa Biblia. Mas tinanong nga po na nakikita nyo nga po mas naliliwanagan po ang ibang mga kapatid na pumupunta dito. Nagpapasalamat din po ako unang-una sa lahat sa Diyos na hindi man po akalain, minsan na lang makakabulalas ka ng mga bagay na yung pala'y kailangan ng isang kapatid na ina-appreciate nila yung ating napag-uusapan. Yan po mga kasama. Sana po magpakatibay tayong palaging mabigyan natin ng daan, yung susi kung saan po tayo dapat maniwala. Ipaliwanag niyo sa akin, ipapaliwanag ko din ang akin. Yun ang ating pakay dito. Yun po. Sige po. Grabe yung espiritu ni Mang Kulas. Ramdam ko. Guys, si Mang Kulas, regular worker yan. So, kung yung regular worker mo, nakita yung mga mali, ikaw pa kayang membro lang. So, Opo. Isip-isip. Oo. Isip-isip. Nagkita kami ni Mang Kulas. Nayakap ko na siya. Kasi sabi niya, pag nakita kami, yayakapin niya ako. Nagyakap kami. So, yeah. He's a good person. Hindi siya sumama. Naging biktima lang din talaga siya. Kanyang organization. Ayan. Sige. Anyone else? Malamang si Ate Pechay, may sasabihin yan. Opo, Ate Pech. May sasabihin yan. Pondahan, tomorrow ba? Oo, yun Monday. Lang. Invitation lang. Oo, pondahan. Ang topic natin po, tentative, ang topic paano magpalaki ng anak sa outside sa labas ng iglesia ng MCGI. Yon, how to raise kids. Kasi may mga magulang kasi 'di ba may gines tayo nung last time na na-realize lang nila yung pagkakamali nila nung paglabas nila, na pagkakamali nila doon sa anak nila na hindi nila nasuportahan emotionally, spiritually, na-depress yung anak nila kasi naging insensitive sila dun sa mental health niya dahil nga to sa MCGI, walang Kristiyanong nadidepress, ganyan. So nahahabag ako dun sa mga bata na hindi naman talaga nila personal decision na mag-join sa MCGI. Hindi napipilitan lang silang umanib dahil nga dependent pa sila sa magulang nila. Ngayon, yung meron naman mga magulang na nakalabas na or gustong lumabas, kaso naisip nila, paano sila magpapalaki ng anak? Parang nawalan sila ng moral compass, kumbaga.
yung kanilang identity, kanilang crisis na isalin, kumbaga na-extend nila yun sa anak nila pag lumalabas sila Kasi hindi lang ikaw yung sarili mo may iintindihin mo paglabas mo, may isip mo, paano yung mga bata, di ba? Kung mapapahamak ako, sabihin papahamak din sila. Ganon, di ba? Pero it doesn't have to be that way. So, pagsasalitain natin yung mga successful exiters, kung paano pagpapalaki nila sa mga anak nila ngayon. Or tayong makukuhang guest speaker din from the perspective ng mga anak na nakadepende pa sa parents, kung ano naman yung inaasahan sana nila sa mga magulang nila. Yung kung tama ba na wag na silang papag-aralin or wag na Oo nga. or pag lumabas sila sa iglesia ilabas na rin yung mga gamit nila sa sa labas na rin tagtatapon, di ba? Yung mga ganong usapang family topics nga. Ayun. Kaya maganda kayo tissue paper. Grabe yung pondahan last time, umabot ng 120. Lumampas ng 100. 122. 22. Naalala ko, 122. Dami. Tapos dito rin sa podcast natin, libo-libo na yung nakikinig. Mang Kulas. Per upload, 1,000 plus, 1,800. Grabe. Maraming salamat sa inyong suporta. Opo. Nakakapag-isip na sila. Salamat sa mga nag-guest dito tsaka sa pondahan. Ayun. Binabati ko si Apollos Alexandria. Pa-shoutout po. Saka sa mga lahat ng nakinig sa atin. Ayan, pasensya na kayo, naputol-putol. Nagkakaproblema po yung DT. Ayusin ko lang siguro. Tapos i-upload ko siya sa Spotify. Meron din ako website, salamatsajuice.com. Yung merch natin, available po sa Shopee. Just search Broccoli TV. At magdadagdag tayo ng mga merchandise dyan. Tuotin nyo sa lokal. Pag may nakakilala sa inyo, ibig sabihin nanonood din sila. Halata. Sige po. Sige. Hanggang dyan lang. Yung wala lang habol, Wala na? Last call. Sige. Okay na ako. Salamat sa Diyos, guys. See you all next week. Bye-bye. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo.